kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Antonio, taong 1975, Bicol. Dahil sa hirap ng buhay ng mga panahong ito, todo kayod kami ng kapatid kong si Tomas. Kahit anong trabaho na pwedeng mapagtiyagaan at pagkakitaan, ay pinapasok naming dalawa. Nang sa ganon, ay makatulong kami kay nanay at lola. Uy Tomas, kailangan na nating umalis at nang maumpisahan kagad natin ang trabaho sa bukid. May pagagalitan tayo ni Mang Tasyo kapag hindi natin natapos ngayong araw ang pinapatrabaho niya sa atin doon. Sandali lang po Kuya Antonio. Tatapusin ko lang ang pagbibihis ko at alis na po kagad tayo. Sige. Hintay na lang kita sa labas ng bahay natin ha. Sige po kuya. Apo, aalis na ba kayo ng kapatid mo? Opo la. Hinihintay ko lang na matapos siya magbihis. Mabuti naman. Antonio, mag-iingat kayo ng kapatid mo roon. Kapag masyado nang masakit ang sinag ng araw, sumilong muna kayo ni Tomas. Baka kumapaano kayo kapag nagpatuloy kayo sa pagtatrabaho kahit tirik ang araw. Opo la. Gagawin po namin yun. Siya. Ayan na ang kapatid mo. Umalis na kayo at baka pagalitan pa kayo ni Tasyo. Sige po la. Uy Tomas, halika na. Apo kuya. La, alis na po kami ha. Sige mga apo, ingat kayo. Nang makarating na kami sa bukirin ni Mang Tasyo, nagsimula kaagad kaming magtrabaho. Naging mabilis sa mga oras hanggang sa inabot na kami ng tanghali. Nagpahinga noon si Tomas dahil sobrang sakit na sa balat ang sikat ng araw, kaya naiwan ako sa gitna ng palayan. Habang mag-isa roon, napatingala ako at nasilaw dahil sa liwanag na nagmumula sa araw. Ilang sandali pa, unti-unting dumilim ang kalangitan na parang nagkakaroon ng eclipse. Hindi ko nakayanan at napatingin ako sa lupa. Saktong may nakita akong nagliliwanag na bagay roon. Kinuha ko ito at sa pagkakataong iyon, mas nagliwanag pa ito kaya napapikit ako. Kuya Antonio! Ayos ka lang ba? Hindi Tomas, tulungan mo ako! Papunta na ako kuya! Hintayin mo lang ako riyan! Tomas, ikaw ba yan? Opo kuya. Teka, ano nangyari sa inyo? At bakit kayo napasigaw ng malakas? Hindi ko rin alam eh. Wala akong makita. Hindi kita nakikita, Tomas! Naku po, hindi to maganda kuya. Ang mga mata ninyo. Bakit? Anong problema sa mga mata ko? Ano, Tomas? Wala nang itim ng mata ninyo. Naging puti na lang ito kaya siguro wala kayong makita ngayon. Teka, mabubulag ba ako? Naku, hindi ako pwede mabulag, Tomas. Hindi. Halika na, Kuya Antonio. Tutulungan na kita, ha? At uuwi na muna tayo sa bahay. Kailangan malaman nila lola at nanay yung nangyayari sa'yo. Hindi na ako nakaimik pa dahil napapaisip na ako ng mga oras na yon kung ano ang nangyari sa akin. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman ko. Dahil sa sitwasyon ko noon, inalalayan ako ni Tomas hanggang sa makauwi na kami sa bahay namin. Nang malaman ni Lola at Nanay na wala akong makita noon, labis ang pag-aalala nila sa akin. Napaiyak na lang ako dahil natatakot akong tuluyan akong mabubulag at maging pabigat na lang sa kanila. Apo, ano ba ang nangyari sa iyo at biglaan niyang pagkabulag mo? Yung totoo po niyan, La. Napatingala lang po ako. At saktong nasentro ang tingin ko sa araw. Unti-unti pong dumilim noon ang kalangitan na parang nagkaroon po ng eclipse. Nang mas lumiwanag po ang araw, napatingin ako sa lupa. May nakita akong bagay na nagliliwanag kaya kinuha ko po yun. Bato po yun eh. At nang mahawakan ko, luno po ito. Mas nagliwanag ito kaya napapikit ako. At ang pagbulat ko, wala na po ako nakikita.
Nasaan na ba ang batong sinasabi mo, Apo? Ito la. Hawak ko po. Kuya, parang karaniwang bato lang naman yung hawak mo eh. Dahil hindi naman yan nagliliwanag gaya ng sinabi mo. Tsaka isa pa, hindi nangyari yung kinuwento mong parang nagkaroon ng eclipse eh. Ano ba, hindi ako nagsisinungaling sa sinasabi ko. Nangyari yun at kitang-kita mismo ng dalawang mata ko kanina eh. Apo, ang mabuti pa ay magpahinga ka na lang muna ngayon. Magiging maayos din naman ang lahat. Magtiwala ka lang. Pero, Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa tayo ng paraan para hindi ka tuluyang mabulag. Hihingi tayo ng tulong kay Mang Tasyo. Baka matulungan niya tayong maipatingin niyang mga mata mo. Tomas, dalhin mo na sa silid ninyo ang Kuya Antonio mo. At na makapagpahinga siya, pupuntahan ko si Tasyo at kakausapin ko tungkol sa nangyari. sige po la. Sasamahan na po kita, Nay. Sige, anak. Inalalayan ako noon ni Tomas, papasok sa silid namin. Narinig ko naman ang mga yabag ni nanay at lola na paalis ng bahay. Nang makarating sa silid namin, pinaupo ako ni Tomas sa kama ko. Hindi ko maiwasan ang mapaiyak dahil sa nangyayari sa akin. Lalo na at gulong-gulo rin ako na mga panahong iyon. Tahimik lang din kami ni Tomas. Hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikan sa pagitan namin. Naku sana, hindi na lang po kita iniwan kanina kuya. Wala sana nangyaring masama sa inyo. Huwag mo nang isipin yan, Tomas. Kung hindi ka umalis, marahil dalawa tayong nasa ganitong sitwasyon ngayon eh. Pero nakakapagtaka lang din Kuya Antonio no? Dahil normal naman po ang lahat kanina roon sa palayan eh. Wala talagang eclipse na nangyari kagaya ng sinabi ninyo. At karaniwang bato lang yung nakikita naming hawak mo ngayon. Kilala mo ako, Tomas, di ba? At alam mong hindi ako nagsisinungaling. Tignan mo ang nangyari sa akin, oh. Sa tingin mo ba, gagawa lang ako ng kwento tungkol doon? Alam ko naman po yun Kuya Antonio. Wala naman ako sinabing ganun eh. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Tomas. Ngayon, hindi na ako nakakakita at kapag tumagal na ganitong sitwasyon ko, naku, magiging pabigat na lang ako sa inyo. Ano ba kuya, wag mo namang isipin yun. Ako magsisilbing mga mata mo. Hanggang sa bumalik ka na sa dati. Basta magtiwala lang tayo. At alam kong darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Sana nga. Busa magpapahinga na muna ako ah. Maraming salamat talaga, Tomas. Itinago ko ang batong napulot ko. Nang mga sumunod na araw, walang nagbago at hindi na ako nakakakita pa. Mag-isang nagtrabaho si Tomas at siya rin ang umaalalay sa akin. Hindi na ako nag-abalang magpagamot pa dahil walang pera at hindi kami tinulungan ni Mang Tasyo. Madalas, bago mag-alas 6 ng gabi, ay natutulog na ako para hindi na maisip ang tungkol sa sinapit ko. Hanggang sa isang gabi, nang bagising ako, nagulat ako dahil nakikita ko ang paligid. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang tungkol doon. Nakumpirma ko rin ang kutob ko noon na bulag lang talaga ako tuwing araw at nawawala ang itim ng mata ko. Pero nakakakita ako tuwing gabi dahil bumabalik sa normal ang lahat. Nagtaka ako pero hindi ko na muna inisip ang tungkol doon. Mukhang hindi na maganda ang nangyayari. Nagsisimula na naman ang mga kababalaghan dito sa mga nayon. Teka, ano pong ibig niyo sabihin la? Nako, Apo, galing ako sa kabilang baryo para magtinda ng kulay at may narinig akong balita roon tungkol sa mga aswang. Aswang? Oo, Apo, nagsisimula na namang mambiktima ang mga nilalang na yon. Sa katunayan nga, 3 katao na ang nagawa nilang biktimahin sa kabilang baryo at 5 sa iba pang nayon. Grabe, ang dami na pala nilang nabiktima la. Oo nga, Apo. Nababahala na rin ang mga tao rito sa baryo natin at baka isusunod na nila ang nayon natin. Naku, hindi pwede mangyari yun la. Kailangan mapigilan sila. Sino naman ang pipigil sa kanila gayong takot ang mga tao makipaglaban sa mga nilalang na yon?
May kakaibang lakas sa mga aswang na hindi kaya ng karaniwang tao lang, Apo. Isa pa, walang magdalakas loob na labanan sila. Lalo na at marami marahil ang mga nilalang ngayon na nakatira sa mga bahagi ng gubat. Maniwala na lang tayo na may isang taong gagawa ng bagay na yun, La. Sisiguraduhin kong matitigil ang kasamaan nila. Sana nga, Apo. Teka, may sinasabi ka pa ba? Wala naman po. Basta mag-ingat na lang tayo. Lalo na tuwing gabi. Tama ka, Apo. Dahil sa sinabi ni Lola Cora sa akin, naisipan kong gamitin ang oras na nakakakita ako tuwing gabi para magsanay. Ginawa ko ring kwintas ang batong napulot ko dahil may nararamdaman akong kakaiba rito, lalo na at nagliliwanag ito tuwing nahahawakan ko. Pakiramdam ko ay nagkakaroon ako ng karagdagang lakas at liksi. Naging matalas din ang pandama ko at ramdam kong protektado ako nito. Nag-iingat na lang ako na hindi mahuli ni Tomas kapag lumalabas ako tuwing gabi para sanayin ang aking sarili. Ginagamit ko rin ang pagkakataong suyurin ang mga paligid para siguraduhin walang mga aswang na umaaligid sa aming bahay. Hanggang isang gabi, naalimpungatan ako dahil sa kakaibang ingay sa paligid namin. Lumabas ako ng bahay at ng batsyag. Pero nagulat ako dahil nasundan ako ni Tomas. Uy, Kuya Antonio, anong ginagawa mo rito sa labas at bakit may dala kang itak? Tomas, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ha. Kapag naging maayos ang lahat, sa ngayon, kailangan ko munang umalis dito. Lalo na, hindi maganda ang kutob ko sa mga oras na to eh. Teka, anong ibig sabihin, Kuya? Malakas ang inaala ko na may mga aswang na nananalasa sa baryo natin. Uy, paano mo naman masisiguro ang bagay na yun, Kuya? Teka, Bakit, Tomas? ano ang mga nilalang na yun, Kuya Antonio? At saan sila papunta? Naku po, hindi. Mga aswang ang mga nilalang na yan, Tomas. Tama nga talaga ako na may aswang dito sa baryo natin. At marahil, maghahanap sila ng bibiktimahin nila. Pumasok ka sa bahay at susundan ko sila para pigilan. Uy, teka, paano mo naman gagawin ang bagay na yun, Kuya? Paniguradong mapapalabang ka sa kanila eh. Basta huwag mo na akong alalahanin, Tomas. Kaya ko ang sarili ko at walang mangyayari masama sa akin. Tuwing may araw lang ako bulag. Pero normal lang lahat kapag gabi. Ano ba yan? Hindi kita maintindihan, Kuya. O hindi kita hayaan mag-isa makipaglaban sa kanila, no? Kung malakas ang loob mong lumaban sa kanila, ganun din dapat ako. Ano ba, Tomas? Ako na lang. Ayoko mapahamak ka kaya manatili ka na lang dito, ha? Kuya, minsan na kitang pinabayaan na may mangyaring kakaiba sa'yo sa palayan. Ngayon, hindi ko na uulitin ang bagay na yun, no? Sasamahan kita. Hitayin mo ako, ha? Kukuha lang ako ng itak. Ay, ano ba yan? O, sige na nga. Hindi na rin naman kita mapipigilan pa eh. Wala na akong nagawa pa noon kung hindi ang hayaan ang kapatid ko. Pagkabalik niya, may dala na rin siyang itak. Dahil doon, hindi na kami nag-aksaya ng oras at tumakbo na kami para sundan ang mga aswang na nakita namin. Nangako naman ako kay Tomas na hindi ko siya pababayaan kapag nalagay kami sa alanganing sitwasyon. Hindi na siya umimik pa at sumunod na lang sa akin hanggang sa natuntun namin ang mga aswang na hinahabol naming dalawa. Nakaramdam ako ng pag-iinit sa aking katawan nang makalapit kami sa mga ito at nagtatago sa likod ng puno. Nagtaka man ako pero parang may kung anong enerhiya ang dumaloy sa buong katawan ko mula sa kwintas na suot ko ng mga oras na yon. Bago pa man may mabiktima ang aswang na yan, pipigilan natin sila. Hindi ako makakapain na pati rito sa baryo natin. Mananalasa sila. Ano po ba binabalak niyo, Kuya Antonio? Kakalabanin natin sila at saka papaslangin. Kung hindi mo kaya ang bagay na yon, ako na lang ang gagawa. Mas mabuti na maunahan natin sila mapatay kaysa tayong pating nila, Tomas. Isipin na lang natin na ang mga nilalang na tulad nila, walang puwang sa mundong ito. Sige po, Kuya Antonio. Pero bakit kailangan natin makipaglaban sa kanila? Ang sabi ni Lola Cora,
Walang mangangahas na makipaglaban sa mga aswang na ito. Di ibig sabihin, matatakot lang ang mga tao at hahayaan lang nilang biktimahin sila ng mga nilalang na yan. Hindi pwede sa akin ang ganun, Tomas. Paano kung tayo na ang bibiktamihin nila at papatayin nila? Pati sila nanay at lola. Naku, hindi ako makakapahin na aabot na sa ganun. May punto naman po kayo, Kuya Antonio. Pero teka, anong gagawin ng mga nilalang na yun? Ay, naku po. Hindi maganda to, Tomas. Balak nila sugurin ng bahay ng isang kabaryo. Tara na! Trapin natin sila at ilayo rito. Sige po, Kuya. Basta huwag ka mag-alala, ha? Hindi ko hayaan mapahamak ka. Gagamitin ko ang pagkakataong nakakakita ako para maipagtanggol ang pamilya natin. At magiging iba natin mga kanayon sa mga nilalang na ito. Manda sila sa akin! Sige po. Gagawin ko makakaya ko para makatulong sa iyo, Kuya Antonio. Sige, Tomas. Hoy! Kung ano man binabalak ninyo, hindi namin kayo hahayaan! Dahil sa pagsigaw ko, napalingon sa amin ni Tomas ang mga aswang. Nagsiangilan ang mga ito at kitang-kita ang galit sa kanilang mga mata. Hindi na kami nagdalawang isip ni Tomas na tumakbo para mailayo ang mga aswang sa bahay ng kanayon namin na balak nilang biktimahin. Hindi kami nabigo dahil nakita naming humahabol ang mga aswang sa amin. Mas binilisan namin ang aming pagtakbo hanggang sa nakarating kami malapit sa gubat. Nagawa naming abutan ng mga aswang na humahabol sa amin, kaya nakipaglaban na kami sa kanila. Huwag ka matakot sa kanila, Tomas! Magtulungan tayo para magawa natin matalo ang mga ito! Apat na aswang lang yan, kaya sigurado ako maubos natin sila! Sige po, Kuya Antonio. Hindi ko alam kung makakaya ko sabayan sila pero gagawin kong lahat para mapaslan sila. Lakasan mo lang ang loob mo at isipin makakaya mong lahat. Huwag mong isipin matatalo ka, ha? Dahil panghihinaan ka lang talaga ng loob kapag ginawa mo yon. Basta nakaalala lang ako sa iyo, Tomas. Ako na sa tatlong ito at ikaw na sa isang aswang na yon. Opo, Kuya. Gusto ko matuto kang lumaban. Hindi lang sa habon ng buhay, Tomas. Humanda kayo mga aswang kayo! Hindi na kayo sisikatan ng araw! Tomas! Sugod na! Sige po, Kuya Antonio! Ang mga aswang na kagaya ninyo, hindi dapat kinatatakutan. Papatayin ko kayong lahat at ipapakita ko sa inyong hindi lahat ng tao ay takot sa mga nilalang na tulad ninyo! Kuya Antonio, mag-ingat ka! Oo, huwag mo ako lalahanin, Tomas. Ituon mo ang pasil mo sa makikipaglaban! Tatapusin na kita! Nang sa ganon, hindi ka na makapambiktima pa ng inosenteng tao! Tanggapin mo ang pagtaga ko sa braso mo! Huwag mo na pakawalan ng aswang na yan, Kuya! Patayin mo na yan, gaya ng ginawa mo sa mga kasama niya! Yun talaga ang gagawin ko, Tomas! Tatapusin na rin kita! Eto sa'yo! Hindi ako titigil sa pagtaga ng tiyan mo hanggat hindi ka namamatay! Tapos ka na rin sa... Kuya! Ayos ka lang ba? Huwag mo ako lalahanin. Nadaplisan lang ako na mahabag kuko ng aswang nito. Sandali. Hoy! Saka pupatang hayop ka, ha? Kuya! Tatakas ang aswang na yan! Hindi pwede mabuhay pa ang nilalang na yan! Dahil sigurado ako magsusumbong siya sa mga kalahi niya! Abulin po natin siya, Kuya! Teka, Tomas, wag na! Kapag hinabol natin siya, baka dalhin niya tayo sa iba niyang mga kasamahan. Siguradong tatambakan tayo ng iba pang kalahi niya kapag ginawa natin yun. Pero kapag hinayaan po natin siya, malalaman din ng mga kahuri niyang ginawa natin, Kuya Antonio eh. Mga nganib pa rin tayo. At maging sina nanay at lola. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para hindi madamay sila nanay at lola, Tomas. Naku, tara na. Umuwi na tayo sa bahay natin. Hayaan na natin ang katawan ng mga aswang na to. Kung hindi sila babalikan ng mga kasamahan nila, paniguradong makikita sila ng mga tao bukas at susunugin ang bangkay nila. Sige po, Kuya. Ikaw pong bahala. Mabilis kaming tumakbo noon pa uwi sa bahay namin. Kinabahan ako sa hindi malamang dahilan at nagkaroon ng masamang kutob. Naisip kong baka nanganganib sina nanay at lola, kaya hindi kami tumigil sa pagtakbo ni Tomas. Nagtaka pa siya dahil nababalisa ako ng mga oras na yon. Sinabi ko naman sa kanya na pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyari kina nanay at lola. Nang matanaw namin ang bahay namin, nakarinig kami ng malakas na pagsigaw. Pareho kami nakaramdam ng takot ni Tomas, kaya mas binilisan pa namin ang pagtakbo.
Saktong pagkarating namin sa tapat ng bahay namin, nakita namin sina nanay at lola na hawak ng mga aswang. Naramdaman nila ang presensya namin, kaya hidarap kami ng mga nilalang. Mga anak, Antonio, ano nangyari sa inyo at saan kayo naggaling? Kanina pa namin kayo hinahanap ng lola ninyo. Makipaglaban po kami sa mga kauri ng mga nilalang ito, Nay. Nananalasa sila sa baryo natin. Kaya hinabol namin sila at kinalaban. Nagawa namin patay ng mga aswang na yun. Mga apo, mabuti naman at andito na kayo. Akala namin nakuha kayo ng mga aswang kaya lumabas kami ng danay ninyo para hanapin kayong dalawa. Hindi namin aakalain may mga aswang sa paligid kaya nahuli nila kami. Paanong nangyaring nakakakita ka ngayon, Antonio? Matagal na rin simula na mabulag ka. Mahirap pong ipaliwanag kung anong nangyari, Nay. Pero tuwing may araw lang po ako nagiging bulag. At kapag gabi naman, bumabalik sa normal ang paningin ko. Matagal ko nang nalaman yon pero hindi ko lang sinabi sa inyo. Dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang bagay na yun sa inyo . Hayaan na natin ang tungkol doon. Ang mahalaga ay nakakakita ka ngayong gabi. Tulungan ninyo kami ng lola nyo. Mga anak, natatakot ako sa mga aswang na ito at baka patayin nila kami. Mga walang hiya talaga kayo! Itawan niyo sila nanay at lola! Kung ayaw ninyong patayin pa namin kayo! Subukan lang ninyo saktan silang dalawa! Gaya ng mga kasama ninyo na patay namin! Hindi na rin kayo sisikatan pa ng araw! Baka nakita na rin namin sa wakas ang hinahanap naming mutya. Hindi na kami mahihirapang mabawi yan mula sa iyo, binata. Ikaw pala ang maswerte nakakuha niyan. Natural lang na mangyari ang ganoon sa iyo. Dahil tangan mo ang bagay na yan. Teka, anong mutya ang tinutukoy mo? Wala akong tangan ng mutya kaya hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Talagang wala kang alam tungkol sa bagay na yung binata. Mas maigi na rin yun. Nang sa ngayon, hindi na kami mahirapan pang makuha sa iyo ang bagay namin. Sa kakahanap namin ng mutyang yan, marami na kaming napiktima. Kaya hindi ko ahayaan na may dumagdag pa sa mga taong mapapatay ninyo. Puputulin ko ang kasama ninyo lahat! Pwes, sila na ang susunod ko kung ganoon. Mga anak! Pareho kaming napasigaw ni Tomas ng ibaon ng mga aswang. Ang mahaba nilang mga kuko sa tiyan ni na Lola Cora at nanay. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa galit. Sinubukan ko sanang lapitan ng aswang para atakihin ito. Pero binalaan niya akong huwag gawin iyon. Kung hindi, papatayin nila sina nanay at lola. Nanatili ako sa pwesto ko sa pag-aakalang hindi nila gagawin yon. Nanlaki ang mga mata ko nang ibinilabag nila sina nanay at lola at walang pagdadalawang isip na binalian ng leeg. Patay sila sa isang iglap. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Sumugod ako at si Tomas ang sumunod. Ayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo kay nanay at lola! Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko maubos ang lahi niyo! Isinusumpa ako hanggang sa pinakauling lahi ninyo baka walang iya kayo! Yun ay kung makakaya mo, binata. Gayon, alam na naming nasa iyo mo siyang hinahanap namin. Hindi na kami titigil hanggat hindi namin ito nakukuha sa iyo. Sinasabi ko nung wala akong alam sa mutya tinutukoy ninyo! Ngayon, magkakamatay tayo! Tomas, ipaghiganti natin ang ginawa nilang pagpatay kina nanay at lola! Napamuya! Hindi ko kayo mapapatawad! Buhay ang kinuha niyo sa amin! Buhay rin ang kapalit! Handa akong mamatay at pumatay kung kayo lang din naman ang kailangan patayin! Nakaswag kayo! Sige! Kung yan ang hinihingi ninyo, ibibigay namin sa inyo. Mga kasama, patayin ang dalawang yan. Isunod nila sila sa pamilya nila. Tandaan ninyo, kunin ang mutya sa binata. Nang sa ngayon, magawa natin buhay si Pinunong Fredo! Tomas, manda ka! Huwag nating hayaan na maging tayo ay mapatid ang mga aswang ito! Tandaan mo, kailangan nating maipaghiganti sila lola at nanay. Sisiguraduhin kung magbabayad sila! Sige po, Kuya Antonio! Handa na po ako makipaglaban sa mga aswang na ito! Sige,
Ipapatikim ko sa inyong lahat ang galit at sakit na nararamdaman ko dahil sa pagpatid ninyo sa dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Sunturin sila! Nilabas namin ni Tomas ang galit na nararamdaman namin sa mga aswang na kalaban namin. Hindi kami makapaniwala na namatay sina nanay at lola dahil sa kagagawan ng mga ito. Bawat aswang na lumalapit sa akin, walang pagdadalawang isip kong tinataga sa leeg. Dala rin ng labis na galit, nagagawa kong mapas lang ang mga ito. Maging si Tomas ay ganoon din ang ginagawa. Namangha ako sa kapatid ko dahil hindi ko inaasahan na mapapabagsak niya ang dalawang aswang na sumugot sa kanya. Hindi kami tumigil sa pag-atake hanggang sa nagawa naming mapas lang ang 5 sa kanila. 3 na lang silang natitira pero nag-unahan silang tumakas. Binalaan kami ng isang aswang na babalikan nila kami ni Tomas. Hinayaan lang namin sila. Inasikaso namin ang bangkay ni nanay at lola. Binalot namin sila ng kumot at inilibing nang nakadapa sa likod ng bahay namin. Kuya Antonio, ano na pong gagawin natin ngayon? Wala na sina lola at nanay. May banta pa ng mga aswang sa buhay natin at mag-isanayan natin. Hindi ko pala lampasin ang ginawa nilang ito, Tomas. Hindi ako makakapayag na hindi ko may paghihiganti ang pagpatay nila kina nanay at lola. Magbabayarin ko silang lahat. Makakaya ba natin silang gantihan at paslangin ngayong marami sila, Kuya Antonio? Nagduluksa pa tayo at baka apekto yun sa atin at mapahamak lang tayo habang nakikipaglaban sa kanila. Hindi mangyayaring inisip po, Tomas. Iimbis na magluksa lang tayo dahil sa pagkawala ni nanay at lola. Gamitin natin tong dahilan para labanan sila. Wala akong ibang iniisip ngayon kundi mapatay ang mga aswang na yon. Uubuksin ko silang lahat, Tomas. Sige po, Kuya. Nandito na rin tayo sa sitwasyong ito eh. Kaya sasamahan kita. Hindi natin sila atrasan kahit anong mangyari. Ibinapangako ko, Kuya Antonio. Wala sa mga nilalang na yon ang mabubuhay pa. Tama ka, Tomas. Kung nasa akin ang mutyang tinutukoy ng mga aswang na yon, hindi ko inibibigay sa kanila. Teka, oo nga pala, Kuya. Tungkol sa bagay na yun. Hindi kayo totoo ang sinasabi ng aswang na ang batong napulot ninyo ang dahilan kung bakit nagiging bulag ka tuwing araw at nakakakita ka tuwing gabi. Marahil, ito rin ang mutyang tinutukoy ng mga aswang na yun na gusto nila makuha sa inyo. Hindi ko rin alam, Tomas eh. Naisip ko na rin yan kanina. Naku, may dapat nating alamin ang tungkol sa batong yan, Kuya. Alam kong darating ang araw na masasagot din ang katanungan natin tungkol sa bagay na yan eh. Isa ngayon, alagaan mo na lang yan dahil sa tingin ko, panigurado, katatakutan ka nila. Dahil may itutulong din sa pakikipaglaban mo ang mutyang tinutukoy ng mga nilalang na yun. Mukhang tama ka nga, Tomas. Sige, gagawin ko ang makakaya ko para mapangalagaan ito. Ngayong hindi ako tuloy na bulag. Kahit papano eh, kampante pa rin ako mapoprotektahan kita sa mga nilalang na yon tuwing gabi. Basta tutulungan kita, Kuya. Ako ang magsisilbing mga mata mo tuwing araw. Pangako po yun. Maraming salamat, Tomas. Nagplano kami ni Tomas na kapag susugurin kami ng mga aswang sa mga susunod na gabi, haharapin namin sila at hindi aatrasan. Nangako kami sa puntod din na nanay at lola na ipaghihiganti sila sa mga aswang na pumatay sa kanila. Sa maikling oras, nagpasya rin kami ni Tomas na sanayin sa pakikipaglaban ang mga sarili namin. Halos umabot din sa 1 linggo na hindi kami binalikan ng mga aswang. Hindi rin sila nananalasa sa nayon namin. Hindi kami nagpakampante ni Tomas dahil nagtataka at mas nababahala kami sa mga susunod na mangyayari sa amin. Hindi na kami nakatiis pa at nagkasundo kaming dalawa na susubukan naming maglakbay para hanapin ang kuta ng mga aswang at patayin ang mga ito. Kuya Antonio, sigurado ka po ba sa plano natin ito? Oo naman, Tomas. Hindi na ako makakapaghintay na makaharap ang mga nilalang na yon. Uunahan na natin sila at hindi natin hihintayin. Ang gabing sila mismo ang susugod sa atin. Saan po natin hahanapin ang kuta nila kung ganun? Naku, panigurado akong
Kung hindi sa mga kagubatan, yung kuta ng mga hayop na yun. Marahil, malapit lang sa bundok na ito. Wala na akong pakialam kung hanggang saan tayo abutin ang paghanap sa kanila. Basta, magawa lang natin ang balak natin na paghigantihan ng mga aswang na yun. Sige po kuya. Kung yan po ang gusto ninyong mangyari. Kung darating nga ang mga pagkakataong makakarap natin sila, naku, hindi ako magdadalawang isip na makipaglaban ng patayan. Ako rin, Tomas. O ano, handa ka na ba? Alis na tayo ngayon at sisimulan ng paghanap sa kuta ng mga aswang na yun. Oo naman po kuya. Sige na po. Sige, tara. Nagsimula na kami ni Tomas sa paglalakbay para hanapin ang kuta ng mga aswang. Walang naging sagabal na mga aswang habang naglalakad kami sa mga kagubatan. Kahit na ganoon, naging alerto na lang kaming dalawa dahil naisip naming may posibilidad na baka atakihin kami ng mga aswang sa gitna ng daan. Nang makarating kami sa kagubatang nasa 3 baryo mula sa amin, nakaramdam kami ng kakaiba habang naglalakad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nag-iba ang buwan. Nagulat kami ni Tomas sa isiping magkakaroon ng eclipse ng mga sandaling iyon. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko noon dahil pakiramdam ko ay may kung anong gustong kumawala sa akin. Kuya Antonio, ano nangyari sa inyo? Teka, anong ibig mo sabihin, Tomas? Kuya, nagsisimulang magbago ang anyo ninyo eh. Nagiging mahaba ang buhok ninyo at nag-iiba ang kulay. Marami, magiging ang balat ninyo ganun din. Oo nga no, bakit nangyayari ang bagay na to sa akin? Teka, sandali. Nag-iinit ang batong ginawa kong kwintas. Hindi maganda to. Umalis ka muna dito, Tomas. Baka ako ano pa magawa ko sa'yo. Saka tuluyan na ako magbago ng kanyo. Ano ba kuya, kahit ano mangyari sa'yo, hindi kita iiwan dito. Naniniwala ako kahit pagbago ko man naman nyo at maging isang nilalang na hindi ko inaasahan. Sigurado akong hindi mo ako sasaktan. Sige, kung yan ang gusto mo mangyari. Basta maging alerto ka lang, Tomas, ha? No po kuya. Hindi ko man alam kung bakit nangyari to sa akin. Susubukan kung hindi kita masaktan, kapatid ko. Kapag nagawa kita katagihin, alam mo nang gagawin mo sa akin, ha? Ano ba kuya Antonio? Hindi kita hayaang saktan gaya ng iniisip mo. Tomas! Hindi ko maipaliwanag ang sobrang init na nararamdaman ko noon. Ganoon na lang ang gulat at pagtataka ko nang tuluyang nagbago ang anyo ko. Wala pa ring pagbabago noon sa buwan dahil nasasakop ng itim ang kalahati nito. Nakita ko namang natatakot noon si Tomas sa akin dahil naging isa akong halimaw. Sa ganoong sitwasyon kaming dalawa nang marinig ko ang mabibilis na pagyabag palapit sa aming kinaroroonan. Nabahala ako sa kaligtasan ng kapatid ko dahil alam kong mga aswang ang paparating. Tomas! Huwag ka matakot sa akin! Hindi nagbago ang tingin ko sa'yo at alam kong kapatid kita na dapat kong protektahan. Basta ihanda mo sarili mo, ha? Dahil papalapit na ang mga aswang dito sa atin! Sigurado po ba kayo sa bagay na yun kuya Antonio? Wala naman ako nararamdaman kakaiba eh. O naririnig na may paparating dito sa gawin natin. Hindi ko man alam kung anong nilalang na ako pero mas naging matalas sa pakiramdam at pandinig ko. Tomas, hindi ako pwede magkamali na mga aswang ang papunta rito. Kahit malayo pa sila. Pero kahit na ganun, dinig kong mabibilis silang mga pagyabag. Ramdam ko rin ang kakaiba nilang enerhiya. Oo, sige po kuya. Ihanda ko sarili ko dahil na sinabi ninyo. At tama ka nga po na kakaiba na kanyo mo ngayon. Tuluyan ang umaba ang buhok mula tila. Kakulay ng araw. Gaya ng nagbabaga ninyo mga mata. Pati ang balat ninyo naging puti kuya Antonio. Aalamin ko rin kung bakit nangyayaring ganitong bagay sa akin, Tomas. Saktong nagkaroon ng tila eclipse eh. Kaya may kutob akong may kinalaman doon ang pagbabago ko ng anyo. Sa ngayon, ang gusto ko lang, maging handa at alerto ka, ha? Kaya na kitang protektahan ngayon dahil sa anyo kong ito. Pero hindi pa rin dapat ako makampante. Sige po kuya. Ano man po mangyari sa atin dito, gagawin kong lahat ng sa gayon. Hindi na ako magiging pabigat sa inyo. Ano ka ba, Tomas? Kailanman hindi ka nagiging pabigat sa akin. Kahit buhay ko pa ang kapalit, handa kita ipagtanggol sa lahat. Tao man o aswang. Maraming salamat kuya. Teka sandali. Mukhang mga aswang ngayon ah. Tama ka nga.
Dahil mabilis sa mga paglabag nila dahil sa pagtakbo. Sigurado ako marami sila, Kuya Antonio. Wala akong pakialam kung ilan pa sila. Kumanda lang sila sa akin. Dahil ang gabing ito ang magiging katapusan ng mga hayop aswang na yan. Kuya! Ayun na po sila! Hindi na namin hinintay noon na makalapit pa ang mga aswang sa amin. Sinugod ko ang mga ito at maging si Tomas ay ganoon din. Namangha ako dahil sa pagpapalit ko ng anyo sa isang nilalang na hindi ko alam kung ano. Mas nag-ibayo ang lakas at liksi ko. Napansin ko ang pagliwanag ng batong nasa kwintas na suot ko. Kaya napaisip ako na iyon ang rason ng aking pagbabagong anyo. Nang makalapit na ang mga aswang sa amin at nagsimula ang laban naming magkapatid, nahalata ko sa mga nilalang ang gulat at takot dahil sa nakikita nila. Napangisi na lang ako at ginamit ang pagkakataong iyon para sugurin sila at patiin. Tomas! Mag-iingat ka sa pagkikipaglaban sa mga aswang ito! Kapag hindi mo na kaya o naaalangan ka, tawagin mo lang ako, ha! Sige po, Kuya Antonio. Sa ngayon, huwag niyo na lang po muna akong alalahanin. Kapatid na rin akong hindi nila tayo basta-basta matatalo. Dahil sa pagiging kakaiba ng anyo mo. Alam ko natatakot ang mga nilalang na to. Dahil doon, kaya malaki ang tiyasa matalo natin sila. Tama ka sa sinabi mo. Alam nilang mas malakas na ako ngayon sa kanila. Kaya ganoon na makikitang takot sa mga mata nila. Mas mahigit na rin yon. Kayong alam nila kung sino ang dapat nilang katakutan sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin namin sa inyong maubos ang lain ninyong mga hayop kayo. Hindi kayo makakatakas. Kahit ano pang gawin ninyo. Humanda kayo at maging ang iba pa ninyong mga kalahi. Wala akong ititira sa inyo. Sige, sumugod kayo. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Halimaw! Tapos sa halimaw! Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na maipagiganti si Nanay at Lola. Magbabayad kayo! Kaya ng ginawa ninyo ng mga kauri ninyo sa kanila. Papaliin ko rin ang laig ng bawat isa sa inyo! Matapos kong sabihin ang mga salitang yun, walang pagdadalawang isip kong nilapitan ang bawat aswang na kalaban namin. Isa-isa kong binali ang kanilang mga leeg. Napangisi na lang ako dahil tila nagdadalawang isip na ang iba sa kanila na sumugod. Nakita ko namang ginagawa ng kapatid ko ang makakaya niya para mapatay ang bawat aswang na sumusugod sa kanya. Pinagtataga niya ang mga ito sa leeg at tiyan hanggang sa magawa niyang mapabagsak. Napailing na lang ako dahil kahit papano ay may galing din siya sa pakikipaglaban. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon at tinapos na ang laban namin sa 5 aswang na natitira. Nang magawa na naming mapatay ang mga ito, nagpasya kami ni Tomas na magpatuloy sa paglalakad para hanapin ang kuta na mga aswang. Kahit paano, natuwa ako dahil naging ganito ang anyo ko. Nagawa ko mapas sa mga aswang na yun nang walang kahirap-hirap. Grabe, oo nga kuya. Ang lakas at ang bilis ninyo. Dahil isang pag-atake nga lang, napapatay nga na kagad sila. Grabe, bilib ako sa ginawa ninyong pagbali ng mga leeg ng mga hayop na yun. Yun lang ang nararapat para sa kanila, Tomas. Kung anong ginawa nila kay Nanay at Lola, gagawin ko rin sa kanila. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit naging ganyang nilalang ka, kuya. Hindi ko alam kung isa ka ring aswang kagaya nila. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit nangyari ito sa akin, Tomas pakiramdam ko, may kinalaman ng batong ito kung bakit naging ganito ang anyo ko. Ngayon, mukhang sigurado na akong ito ang mutyang tinatukoy ng mga aswang na gusto nilang makuha sa akin. Marahil ganun nga, Kuya Antonio. Pero ano kayang mutyang yung hawak mo, no? Wala pa akong ideya tungkol doon Basta huwag ka mag-alala. Aalamin ko ang tungkol sa batong ito kapag nakaharap ko na ang mga aswang na nakausap natin noon. Ang aswang na pumatay kina Nanay at Lola. Pumunta siya dahil babaliin ko rin ang leeg ng hayop na yun. Kuya, teka, parang bumabalik na rin tayo sa pagiging tao Napatingala ako sa buwan noon at nakitang unti-unti na itong bumabalik sa dati. Nangunot ang noo ko dahil kasabay ng pagiging normal ng buwan na mga oras na yun ay pagbalik din ng anyo ko sa pagiging tao. Hindi ko sinabi kay Tomas
ang tungkol sa bagay na iyon. Pinagsabihan ko na lang siya na marahil ay dahil wala na kaming mga kalabang aswang, kaya bumalik ako sa dati. Pinaniwalaan naman niya ang tungkol doon. Kaya minabuti naming bilisan ang paglalakad para mahanap kaagad ang kinukutaan ng mga aswang. Nang medyo malapit na kami sa bundok, may napansin kaming maliwanag na daan. Kuya, hindi kaya yan ang daan ng mga aswang? Iniisip ko nga rin na marahil yan ang lagusan patungo sa kanilang kuta eh. Teka, gusto mo bang dyan tayo dumaan ha? Oo, kuya. Wala namang masama kung susubukan nating dumaan dyan, di ba? Mali natin. Tama nga tayo ng hinala na lagusan ng mga aswang ang daanang yan. Uy, sige. Dadaan tayo dyan pero maging handa na lang tayo sa posibleng mangyari sa atin, Tomas ha? Dahil kung tama tayo ng kutob, marahil kapag nakalagpas tayo sa lagusan nila, nakabantay na sa atin ng mga aswang na yun. Oo nga po, kuya. Sige po. Ihanda ako sarili ko. Naisip ko rin na baka sa kalagitnaan pa lang tayo ng daanang yan Atakihin na tayo ng mga nilalang na yun. Naku, posible nga yung inisip mo, Tomas. Basta. Kahit anong mangyari sa atin doon, pinapangako kong hindi kita pababayaan sa mga aswang na yun, ha? Papatayin muna nila ako bago kanila mapatay. Naku, huwag niyo na po akong alalahanin, Kuya Antonio. Kaya ko naman po ang sarili ko tsaka isa pa. Malaking tulong na sa akin ang pagsasanay na ginawa natin. Kung nalaman ko lang na nagsasanay kayong makipaglaban, nang madiskubre niyong nakakakita kayo tuwing gabi, di sana sinamahan na po kita. Naku, pasensya ka na ha. At hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa bagay na yun Naisip ko kasing sabihin na sa inyo ni na nani at lola sa tamang panahon kung hindi mo lang ako nakita ng gabing yun. Huwag na nating isipin ang tungkol dun, kuya. Ang masisipin na lang po natin ngayon, yung mga nangyari sa atin sa kasalukuyan. Lalong-lalo na ang kagustuhan nating maipagiganti sila nanay at lola, lalo na sa mga aswang na yun. Gaya nyo, wala na po akong ibang gusto kundi ang maubos sa mga aswang na yun. Tama ka nga dun, Tomas. Marahil kapag nagawa nating mapas lang ang lahat ng mga aswang, wala na rin magiging banta sa buhay ng mga kapwa natin. Yan lang po magiging masaya na sina nanay at lola kapag nagawa natin pagbayarin ng mga aswang sa pagpatay sa kanila. Oo nga, tama ka, kuya. O siya, bilisan na natin. Hindi na ako makapaghintay na mahanap ang kuta ng mga aswang na yun. Patarapin sila. Sige po, Kuya Antonio. Binaybay namin ni Tomas ang daanan yun. Nagulat kami dahil sa liwanag na bumabalot doon. Nang nakapasok na kami, napahawak ako na mahigpit sa kamay ng kapatid ko noon dahil may naging kakaibang kutob ako. Biglang nag-init ang pakiramdam ko kaya pinagsabihan ko siyang mag-iingat. Nang malampasan na naming dalawa ang hinihinala naming lagusan patungo sa kuta ng mga aswang, tumambad sa amin ang mga nilalang na inaabangan ang pagdating namin. Napahawak naman kami sa mga itak namin at napatayo ilang dipa ang layo mula sa mga aswang. Iniling ako ang paningin ko at napansin kaagad ang nilalang na nakainkwentro at nakausap namin noon na siya ring pumatay, kina nanay at lola. Naku, Kuya Antonio, mukhang hindi maganda ito. Mukhang tama rin ang naisip nating inaabangan nila tayo. Huwag kang mag-alala, Tomas. Kahit anong gawin nila, hindi tayo magpapatalo sa kanila kahit maraming pa silang nakaabag sa atin. Wala akong pakialam. Hindi nila ako masisindak dahil lang doon. Tama ka, Kuya. Alam natin may kailangan sila kunin sa inyo. Kung gusto nila makuha mo siyang sinasabi nila, ibig sabihin, malakas nga ang mutsang yun. Kapag nagkataon at hindi nila makuha ito, may posibilidad na matalo natin sila dahil magiging malakas ka. Mukhang tama ka, Tomas. Kaya huwag tayong matakot sa mga aswang na yan. Tandaan mo, nandito tayo para sa isang bagay na gusto natin. Yun ay yung bigyan ng hustisya ang ginawa nilang pagpaslang sa dalawang babae na mahalaga sa atin. Opo, Kuya Antonio! Masaya akong nagkita ulit tayo, binata. Handa na ba kayong magkapatid? Na mamatay kayong gabi? Sino mo'y sabi na kami ang mapapaslang dito sa kuta ninyong gabi, ha? Hindi ba mahalata yun? Dalawa lang kayo at marami kami. Kaya paniguradong hindi na kayo makakaalis dito ng buhay. Gaya ng lola at nanay ninyo, mamamatay rin kayo. Huwag kayong magkalala. Magkikita pa rin naman kayo sa kabilang buhay na nga lang.
Tignan natin kung yun nga ang mangyayari. Alam mo namang palaban kami at hindi kami. Basta-basta susuko na lang. O sige, sabihin na natin palaban nga kayo. Pero hindi ibig sabihin doon ay makakain ninyo kaming lahat. Isa ba, wala kang alam sa mutyang tangan mo. Kaya panigurado akong hindi ka rin matutulungan yan. Ang batong ito, na napulot ko noon sa palayan ba? Ang tinutukoy mong mutya. Tama! Yan nga ang mutyang hinahanap namin. Pero kung ibibigay ninyo sa amin yan ng kusa, hindi namin kayo sasaktan. Hayaan namin kayo makaalis dito sa kuta namin. At kahit kailan, ay hindi namin kayo gagambalain pa. Kuya Antonio, huwag din yung ibibigay sa kanila ang mutyang yan, ha? Ipanigurado kong lulukuin lang nila tayo, eh. Alam kong kapag nakuha nilang gusto nila sa atin, papatayin pa rin nila tayo. Alam ko yun, Tomas. Sino naman ang nagsabing ibibigay ko ito sa kanila? Kung gusto ba ninyong maging ligtas ang buhay ninyo, ibigay ninyo sa amin ang mutyang yan. Mali kayo ng iniisip dahil hindi namin kayo sasaktan o papatayin kapag ginawa namin yon. Napangisi na lang ako dahil sa sinabi ng aswang. Sinusubukan pa niyang bilugin ang ulo namin ni Tomas. Pero dahil alam naming mahalaga ang mutyang hawak ko para sa kanila, nakipagmatigasan kami sa mga aswang. Dahil doon, nagalit ang nilalang na nakakausap namin. Kaya sinenyasan niya ang kanyang mga kasamahan na sugurin kami. Nang magsimula silang umatake sa amin, hindi na kami umatras pa ni Tomas at hinarap sila. Sinalubong namin sila noon at nakipaglaban kaming dalawa sa mga aswa. Baka magbago pa ang isip ninyo tungkol sa mutya. Kung ibibigay lang ninyo ito sa amin, ipinapangako ko na walang masasaktan sa inyo. Nagkakamali ka! Kung iniisip mo na ganoon lang kadali para sa amin na gawin yon, pinastan niyo sila nanay at lola. Walang kwenta kung makikiusap kayo para ibigay ko sa inyo ang mutyang hawak ko. At isa pa, kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mapasa kamay ninyo ito dahil alam kong gagamitin niyo sa kasamaan ang bagay nito. Hindi mo talaga maintindihan kung gaano kahalaga sa amin ang mutyang yan. Totoo ang iniisip mong gagamitin namin sa kasamaan ng mutyang hawak mo. Pero hindi naman namin kayo dadamay ng kapatid mo. Sakaling kusa ninyo itong ibibigay sa amin. Kahit kailan, ang mga nilalang na tulad ninyo ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Kuya Antonio, huwag ka maniwala sa mga hayop na yan. Manahimik ka! Kung ayaw mong ikaw ang unang mamatay sa inyong dalawa! Subukan mo lang nasaktan ng kapatid ko. Sisiguraduhin kung hindi ka na makikilala pa ng mga kasamahan mong hayop ka. Kapag nagawa kitang patayin, dahil tuturugin ko mukha mo! Huwag mo akong pagbantaan, binata! Hindi mo kilala kung sino kinakausap mo. Baka kapag nalaman mo kung sino ako, manginig ka sa takot! Wala akong pakialam kung sino ka at kung ano ang katayuan mo. Basta sigurado ko, hindi ikaw ang pinuno ng mga aswang na ito! Huwag mo akong balitin, binata! Kayo lima! Sugunin pa ninyo ang dalawang yan! Huwag silang hayaang mabuhay pa! Pwes, ipapakita namin sa inyo kung ano ang hindi na binubuhay pa! Tomas! Patayin na natin sila! Papa, Kuya Antonio! Nang sumugod ang mga aswang sa aming dalawa, inatake rin namin sila. Bawat aswang na mapapalapit sa akin, hindi ko na binibigyan ng pagkakataong makaalis pa. Kaagad kong tinataga ang likuran o kaya ang bandang leeg na mga ito. Hindi ko tinitigilan hanggat hindi sila bumabagsak sa lupa. Napapangisi na lang ako sa tuwing nagagawa ring mapas lang ni Tomas noon ang mga aswang na kubakalaban sa kanya. Napatingin naman ako sa aswang na pumatay kina nanay at lola. At napapansin ko ang gulat sa mga mukha nito. Marahil ay hindi niya inasahan ang nakikita niya. Hindi rin niya inakalang makakaya naming makipaglaban sa kanila at hindi kami mahina gaya ng iniisip niya sa amin ni Tomas. Nagawa naman naming maubos na mapati noon ang mga aswang na inutusan niyang sumugod sa aming magkapatid. Kung nakikita mo lang ang mukha mo ngayon, matatawa ka rin sa naging reaksyon mo eh. Mukhang magkahalong takot at gulat yata ang naramdaman mo ngayon. Kung iniisip mong natatakot ako sa'yo, nagkakamali ka sa bagay na yun. Aaminin ko nagugulat ako. Dahil sa galing ninyo makipaglaban,
Pero kahit na ganoon, alam kong hindi pa rin magiging sapat ang kakayahan ninyo para maubos kami. Kapag dapat sa kamay namin ang mutyang hawak mo, paniguradong mawawala na rin ang lakas ng loob ninyong dalawang kapatid mo. Nagkakamali ka rin tungkol doon. Hindi ba lakas ang loob namin dahil lang sa mutyang tangan ni Kuya Antonio? Alam mo kung anong nagpapalakas sa amin? Oy, kung hindi ang mutya, ano naman ang bagay na yon? Yun na yung kagustuhan namin mga patika. Kayong lahat! Kapag nagawa namin yun, may paghihiganti na namin ang ginawa mong pagpatay kina lola at nanay. Masisigurado rin namin na ligtas sa mga kanayunan sa pananalasa ninyong mga hayop kayo. Ang lakas naman ng loob mo sabihin yan! Palibasa, nagtatapag-tapangan ka lang dahil sa kapatid mong may mutya. Pwes, ipaparalas ko rin sa inyo ang dinanas ng nanay at lola ninyo sa mga kamay ko. Kaya nila, babaliin ko rin ang leeg ninyo. Mas malala nga lang ang naiisip kong gawin sa inyo. Dahil gusto kong turugin na pinong-pino ang mga buto ninyo. Sige, isipin mo na ang gusto mong isipin. Hindi naman mangyayari yun. Kahit anong gawin mo, kung may magaganap pang ganon, marahil sa'yo namin gagawin ni Tomas. O sige, kung yan ang gusto ninyo, mga kasamahan, sugunin niyo ang dalawang yan. Huwag ninyo akong ipahiya at patayin na ninyo sila at kunin ang mutya. Hinihintay na tayo ng Pinulong Fredo. Tomas, wala nang atrasan nito. Lalaban tayo hanggang magawa natin silang ubusin. Patayin akong patayan! Sige po, Kuya Antonio! Gagawin ko mga kaya ko! Sige, maganda ka na! Nang magsimula na naman ang mga aswang na sumugod sa amin ni Tomas, mahigpit akong napahawak sa itak ko. Nakipaglaban ulit kami sa mga ito. Nagtataka lang ako noon dahil nagsisimula na naman akong makaramdam ng pag-init ng mutyang tangan ko. Ramdam kong may kung anong enerhiya ang dumadaloy mula roon. Nagulat na lang ako nang mas nag-ibayo pa ang lakas at liksi ko. Nakipagsabayan ako sa 4 na aswang na umaatake sa akin. Kapansin-pansin naman ang takot sa mga mata nila habang nakatingin sa leeg ko. Noon ko lang din napansin na bahagyang nagliliwanag ang mutya. Kuya, mukhang mas nag-iiba yung lakas at liksi mo. Tama ka nga sa sinabi mo, Tomas. Pakiramdam ko, kinagabayan ako ng mutyang ito sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Naku, mabuti naman kung ganun, kuya. Paniguradong matatalo na natin ang mga aswang na ito kapag naging mabagsik ka ulit na halimaw. Gaya kanina. Sorry, hindi na namin hinintay ang gabing ito. Paano patayin kayo? Sana, ginawa na namin ang bagay na yon ng mga panahong may hinakaman ng pirata. Hindi ko naisip na patayin ka na lang sa umaga, lalo na at hindi ka nakakakita. Hindi ko nakasalanan kung hindi mo naisip ang bagay na yon. Marami ka sanang pagkakataon na gawin yon, lalo na at madalas akong mag-isa tuwing umaga dahil umaalis sa bahay namin si Tomas. Kaya nga eh! Hindi man lang sumagil sa isipan ko puntahan ka sa bahay ninyo at lasunin o kaya isaksakin. Wala ka pa naman sanang laban kapag nagkataon dahil isa kang pulag na inutil tuwing may araw. Hindi ako inutil! Hindi ko rin maintindihan kung bakit tuwing gabi lang din ako nakakakita. Pero mas mabuti na rin yun dahil nagagawa ko makipaglaban sa inyo ngayon. Kung ipinagtataka mo ang tungkol sa bagay na yun, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Ang mutyang tangan mo ang dahilan kung bakit nangyayari ang bagay na yun. Dahil iyan, ang mutya na galing sa sinag ng araw. Kung sino ang may hawak yan, masisilaw at mabubulag kapag may araw. Pero magiging normal ang paningin tuwing sumasabit ang gabi. Walang nakakaalam kung bakit. Pero iyan ang epekto ng mutya sa normal na tao na gaya mo. Kaya pala, ngayon alam ko na kung anong dahilan. Ang mutya na yan ang isang bagay na kailangan ng aming pinuno para gumising siya. Kaya ibigay niyo na yan sa amin! Hindi ako makakapayag doon. Ngayon, may alam na rin ako tungkol sa mutyang ito. Mas hindi ko ahayaan makuha ninyo ito sa akin. Pumanta ka dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang bagay na yan. Nagpatuloy ang pagsugod noon ng mga aswang sa amin. Wala naman kaming nagawa ni Tomas kung hindi ang labanan sila. Napapatingin na lang kami sa kanila at napapamura dahil ang dami pa rin nilang natitira.
Nagagawa ko rin namang mapabagsak ang mga aswang sa isang atake lang. Kalaunan, dahil naalala o ang napag-usapan namin ni Tomas na babaliin ang liig ng mga aswang gaya ng ginawa nila kina lola at nanay, iyon din ang ginawa ko. Mas napabilis pa noon ang pagtalo ko sa kanila dahil isang galaw lang, bumabagsak sila ng walang buhay. Nagulat na lang din kami ni Tomas nang magsiatrasan ang mga aswang palayo sa amin. Teka! Anong nangyayari sa'yo? Kuya Antonio, ang mga mata ninyo, nagbabaga na naman tulad ng nangyari kanina. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito rin naman ako, Tomas. Marahil, may posibilidad na maging halimaw ako ulit. Siguro nga, Kuya Antonio. Pero sandali! Anong halimaw ang tinutukoy mo? Nagiging kakaibang nilalang ako kanina. Kaya nagawa ko matalo ang mga kauri mo. Hindi yung posible na mangyari ulit yun ngayon. Kakaibang nilalang? Tama ang dinig mo. Kanina, nang magkaroon ng parang eclipse ng buwan, naging isang nilalang si Kuya na hindi namin alam kung ano. Naging mahaba ang buhok niya na tila kakulay ng araw. Maging ang nagbabaga niya mga mata. Ang balat niya ay naging puti na parang isang albino. Hindi pwede mangyari ito! Hindi ka pwede isang maging garubang! Isa ka normal na tao lang na sa tingin ko ay mahina at padali matalo! Hindi kami nagsisinungaling. Totoo nga ang naging halimaw ang anyo ni Kuya Antonio kanina. Yun nga rin ang dahilan kung bakit nagawa naming talunin ng walang kahirap-hirap ang mga kauri ninyo. Imposible ang sinasabi yung yan! Hindi rin basta-basta ang isang garubang! Hindi ako makapaniwala na naging ganoong nilalang ka! Kung ganun dahil sa magsaktangan mo, hindi ba rin dapat mangyari yun? Teka, anong sinasabi mo na? Isa akong karubang. Hindi na kita maintindihan, hayop ka. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung anong dinilag na yun. Kung nagiging isang karubang ka, dahil sa bertod ng mutya na galing sa sinag ng araw, ibig sabihin, isa ka rin sa amin, pirata. Hindi ko man maipaliwanag kung bakit nangyayari yun. Pero isa lang ang masasabi ko. Isa kang aswang! Aswang? Teka, hindi pwede maging katulad ninyo ang Kuya Antonio ko. Ang garubang ay isang uri ng malakas na nilalang na kumakain ng mga aswang. Nagbabago lang ang anyo niya kapag nagkakaroon ng eclipse ng buwan. Teka, hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ako kagaya ninyo na isang aswang. Tayo ko maging katulad ninyo. Gaya ng sabi ko, hindi ko alam kung bakit nangyayari ang bagay na yun sa'yo. Isa lang ang masasabi ko. Hindi mo matatakasan ang pagiging isang karubang habang nasa iyo ang mutyang yan. Hindi ako nakaibig dahil sa sinabi ng aswang. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa galit. Naguguluhan din ako ng mga oras sa iyon, pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko gustong maghari-harian ang mga aswang sa mga kaniyunan. Dahil sa magkahalong emosyong nararamdaman ko noon, may kung ano sa akin na gustong ibuntun sa mga aswang ang lahat. Nangingibabaw sa akin ang pagnanais na mapatay sila kahit pa ang kapalit din ay ang buhay ko. Nang sumugod sa amin ni Tomas ang iba pang mga aswang, napasigaw ako ng malakas at sinalubong sila. Gamit ang kakaibang lakas at liksi ng binibigay sa akin ng mutyang tangan ko, isa-isa kong pinatumpa ang mga aswang. Kung totoong sinasabi mong isa akong malakas sa aswang, gagamitin ko na lang ang katauhan kong iyon para ubusin kayo lahat! Imposible ang iniisip mo, binata. Kaya nagsabi ko, nangyayari lang ang pagiging karubang ng isang normal na tao tuwing nagkakaroon ng eclipse ng buwan. Wala akong pakialam. Basta, sisiguraduhin ko papatay ko kayo lahat. Kaya umanda kayo! Hindi ka ba natatakot sa isang tulad mo, binata? Alam naman daming hindi mo kayang maging isang karubang sa pagkakataong ito dahil wala namang eclipse na magaganap. Kung yan ang paniniwala mo, aswang, tignan natin kung ano mangyayari. Aswang man ako o normal na tao, hindi pa rin kayo makakaligtas sa akin. Lalo na, hindi ko rin nahayaan yun. Sa tulong ng mutya at sa karagdagang kakayahang binigyan nito sa akin, matatalo ko kayo lahat! Sige, alamin natin kung kaya mo ang gawin doon. Tandaan mo,
Hindi pa ako ang pinulong dapat mo talunin, bata. Kapag nakuha ko ang mutya sa'yo, sa pagkakataon yon, makakaharap mo ang pinulo namin. Yun ay kung makakuha nyo nga ito sa akin. Kahit marami pa kayo, at malakas ang pinulo ninyo, hindi ako natatakot. Ang mutyang yan lang ang kailangan ko sana sa'yo. Pero nakipagbati ka sa kayo sa amin, kaya pareho kayo mamamatay ng kapatid mo. Bukod sa gagamitin niyo sa kasama ng mutyang hawak ni Kuya, ano pa bang bagay ninyo sa bagay nila na? Ang mutyang yan ang magiging dahilan ng panibagong buhay para sa isang aswang na nahimlay na maraming taon. Tama ka, no? Kailangan namin yan para buhayin ang pinulo namin. Pwes, hindi mangyayari yun. Sinugod namin ni Tomas ang mga aswang at wala na kaming naging pakialam kung sabay-sabay silang umaatake sa amin. Nararamdaman kong nag-iinit ng husto ang mutyang nasa leeg ko, pero hinayaan ko lang. Ramdam ko rin kahit anong oras ay may magbabago sa akin, pero hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin. Mas itinoon ko na lang ang atensyon ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, lalo na at mas naging agresibo sila ng mga oras na iyon. Kuya, mukhang hindi ko nakakayanin ng mga aswang na ito. Ang dami nilang sumusugod sa akin, Kuya. Makabalangan ako. Ang bilis pa naman ng kilos nila. Makipaglaban ka lang sa abot ng mga kaya mo. Ako na bahala sa iba pa kapag nagawa ko ng tapusin ng mga kalaban ko ito. Sige po, Kuya Antonio. Gagawin ko yung sinasabit. Aray! Tomas! Ayos ka lang ba? Huwag mo ako isipin, Kuya. Maliit na sugat lang din naman to. At kaya ko mantiisin. Tomas! Naku, hindi maganda to. Ang kapatid ko! Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo yung ginawa niyo sa kapatid ko! Kuya, huwag ka magpatalos-talos. At baka pati ikaw ay mapahamak. Huwag mo akong lalahanin. Dahil hindi naman malalim ang ginawa nila sugat sa akin eh. Hindi ko napapayagan na masugatan kanila ng maluwa, Tomas. Ang dami na mga kalmot na natamo muna sa kanila, oh. Kaya ako na bahala sa mga sugat na to. Kayo na! Tuloy ang mutya sa binatang yan. Dahil ito na ang nakasaktang oras para bumangon si Pinuno Fredo! Kuya! Huwag mong hayaan na maputi lang mo siya! Ulag niya ka! Nagawa mong ibaon ng kuko mo sa set ko, ayop ka! Huwag niyo kunin ang mutya! Inakala kong makukuha ng mga aswang sa akin ang mutya, pero hindi ko inasahan ang mga susunod na pangyayari. Bigla na lang nagbago ang anyo ko noon at naging isang halimaw ulit ako. Napansin kong natakot ang mga aswang dahil sa pagbabago ko ng anyo. Hindi ko alam kung bakit nangyari iyon, pero napangisi na lang ako. Ginamit ko ang pagiging isang karubang para atakihin ang mga aswang na kalaban ko. Binuhat ko rin noon si Tomas at dinala sa tapat ng isang puno para makapagpahinga. Mag-isa kong hinarap ang mga aswang na noon ay kitang-kita ko na sobrang takot sa kanilang mga mata. Hindi! Paano naging isang karupag ka na walang eclipse? Hindi ko alam. Ngayon ninyo subukang atakihin ako na sabay-sabay. Tagsa ka doon! Pabagsak din kayo na magkakasama! Mga kasama, huwag kayong magpakita ng takot sa nilalang na yan! Pareho lang tayong may kakayahan bilang aswang. Kaya wala tayong dapat ikatakot sa kanya! Mag-isa lang siya at marami ang pilang natin! Kapag nagtulungan tayo, matatalo natin ang karupag na yan! Sige, subukan ninyo! Malalaman ninyo ang kaya kong gawin sa mga tulad ninyo! Ito na rin ang pagkakataon para maubos ko kayo lahat! Huwag kayong makinig sa hayop na yan! Bibigyan lang niya kayo ng dahilan para matakot sa kanya. Pero ang totoo, isa lang siyang mahinang karubang! Isa siyang normal na tao na magiging aswang lang dahil sa mutyang tangan niya! Ngayon natin malalaman kung sino ba talaga mahina! Sige, sugod na! Sugurin siya! Kahit takot man ang mga aswang, wala na silang nagawa kung hindi ang sugurin ako. Hindi ko naman sila inatrasan at isa-isa ko silang nilapitan. Bawat aswang na nalalapitan ko, walang pagdadalawang isip kong ibinabaon sa liig nila ang mahahaba kong mga kuko. Napapaatras ang mga aswang, pero dahil mas nadadagdagan ang bilis ko, hindi pa man sila nakakaligo sa akin
nagagawa ko na silang mahuli. Pinupuntirya ko ang leeg nila dahil iyon ang naging paraan ko para mas madali ko silang mapapatay. Nasa kasarapan ako ng pakikipaglaban sa kanila nang hindi inaasahan na gawang makuha ng isang aswang ang mutya sa leeg ko nang putulin nito ang tali ng kwintas ko. Nakaramdam ako ng galit kaya sinugod ko ito pero naibigay na niya sa mga kasamahan niya ang mutya. Inakala kong magbabago ang anyo ko at babalik ako sa pagiging normal na tao. Pero hindi nangyari yun. Ibalik ninyo sa akin ang mutsang yan! Dahil kung hindi ibabalik yan, babagsak kayo lahat kayo mismo! Hindi ko akalaing pabaya ka rin pala, binata! Naging aswang ka lang at nawili sa magkikipaglaban! Nakalimutan mo ng protektahan ng mutya! Huwag ka magpakasaya dahil babawiin ko rin yan sa'yo! Kahit mabawi mo man ito, mapubuhay na rin naman ang pinuno namin! Ayop ka! Papatiin kita kapag nagawa kita mahuli! Ikaw ang uunahin to sa lahat ng mga aswang na ito! Nang sa ngayon ay matahimik na yung binig mo! Nasisiyan ako nakikita ka nagagalit. Dahil lang sa nagawa naming makuha sa iyo ang mutya! Ngayon, kapag nagising si Pinunong Fredo dahil dito, alam kong mahihirapan kang kalabanin kami! Kahit ano pang gawin niyo at kano pa kayo karami, hindi ko kayo atrasan! Pareho lang tayong mga aswang, kaya alam kong makakaya ko rin kayo kalabanin! Malalaman natin yun kapag bumangon ang aming pinuno! Kayo na bahala sa binatagan! Patayin niyo bago pa man bumangon si Pinunong Fredo! Dahil sa sinabi ng aswang na yon, muli akong sinugod ng mga kasamahan niya. Mabilis naman siyang tumakbo paalis, kaya napakiyom ako ng palad ko dahil sa galit. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kinalaban ko ang higit sa 10 aswang na natitira doon. Inisip kong sila na ang huling grupo ng mga alagad ng aswang na iyon na kailangan kong tapusin para makaharap ko silang dalawa ng kanilang pinuno. Bawat aswang na umaatake sa akin noon, ibinabalibag ko sa lupa at walang awang ibinabaon ang aking kuko sa dibdib nila. Dahil sa lakas ko, nagagawa ko ring dukutin ang puso nila. Nang mapabagsak ko na ang iba sa kanila, napangisi ako dahil halos 3 aswang na lang ang kailangan kong kalabanin. Nasa ganoong sitwasyon ako nang bigla akong makaramdam ng hilo at pananakit ng mata ko. Naramdaman kong yumanig din ang lupa, kaya nagtaka ako. Kuya Antonio, ano nangyayari? Hindi ko rin alam, Tomas. Ayos ka lang ba, kuya? Mukhang may kakaibang nangyayari sa'yo Ang sakit ng ulit man ako, Tomas! Parang nawawala ang paningin ko anumang oras! Ano ba yan? Hindi maganda to kung ganun, Kuya Antonio. Kailangan na natin makalis dito. Bago pa man bumalik ang aswang na yun kasama kanilang pinuno. Hindi ako alis dito, Tomas! Tatapusin ko ang laban na nasimulan natin! Uubusin ko mga aswang na ito! Pati ang kanilang pinuno! Ano ba yan? Hindi na kita mapipigilan sa gusto mo, Kuya Antonio. Basta, tutulungan kita. Lalo na, hindi rin magandang kalagayan mo ngayon Ang sakit ng mata ko! Hindi ako makakita! Nakaramdam ako ng kakaibang takot noon dahil nang imulat ko ang mga mata ko, wala akong makita. Nakiramdam lang ako sa paligid doon at dahil matalas ang pandama ko bilang isang aswang, alam kong may paparating sa amin. Napailing ako at nabahala para sa kaligtasan ng kapatid ko dahil alam kong malakas ang aswang na makakalaban ko dahil nararamdaman ko ang kakaiba nitong enerhiya. Pero kahit na ganoon, hindi ako umatras at sumuko. Nanalangin pa ako noon na sana ay gabayan ako ng nasa itaas para matapos ko ang labang iyon. Nasa ganoong sitwasyon ako nang may biglang dumating. Dinig na dinig ko ang mga pagyabag nila. Kaya alam kong ang aswang na iyon na tumangay sa mutya ko, kasama ang pinunong tinutukoy nila. Kuya, hindi na magandang lagay natin dito.
Kung makikita mo lang ngayon ang aswang na kasama nilang tumatangay sa mutya mo, masasabi kong malakas sa uri ng aswang yun. Alam ko yun. Dahil ramdam ko ang kakaibang lakas niya, Tomas. Pero kahit na ganun, hindi ko sila atrasan. Alam kong hindi rin magtatagal at pabalik ang paningin ko. Makakalaban ako sa kanila dahil makikita ko na ulit sila. Ikaw ang bahala, kuya. Basta aalala ako sa'yo, ha? Hindi! Umalis ka na rito, Tomas! Iligtas mo ang sarili mo! Ako na bahala sa mga aswang rito! Kuya, hindi ko magagawang iwan ka. Pinunong Fredo! Siya ang karubang na tinutukoy ko. Siya ang nakakuha ng butya mula sa sinag ng araw. At sa kanya ko nakuha ang butyang bumuhay sa'yo. Maporte naman. At gagawan ninyo ng paraan para buhayin ako, Frances. Pero, dismayado ako. Dahil hindi man lang nagawa ng mga alagad mo, napatayin ang aswang na yan. Mahina lang yan kung tutuusin, Frances. Pasensya na po, Pinuno Fredo. Hayaan ninyo. At ako ang papatay sa binatang yan. Sasamahan kita sa laban, Frances. Nananabig akong makapatay ng aswang na alam kong mas mahina kumpara sa akin. Kakaibang laban din ito. Sa pagitan ng isang karubang at isang barasawan. Hindi ko akalain na kahit walang eclipse, magiging karubang ang binatang yan. Malahi, dahil may koneksyon kaming tatlo ng mutyang tangan na. Kaya naging halimaw pa rin siya. Marahil tama kayo, Pinuno Fredo. Kuya, isang braso ka nang makakalaban mo ngayon ay sa sinabi nila. Kung ilalarawan ko siya sa'yo, kulay puti ka kanyang balat. May dilaw at nagbabaga din sa mga mata kagaya mo. Mas mabilis siyang kumilos kapag gumagapang. Kaya kailangan mo mag-ingat sa kanya, kuya. Sige, huwag mo ko lalahanin. Baka kaya ko silang talunin, Tomas. Alam kong kaya ko to. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo ngayong binata. Isang parasawan ang kaharapin mo. Isang uri ng aswang na mas malakas kung ikukumpara sa tulad mo. Mula sa ilalim ng lupa na nahahanay sa lahi ng mga amalalhi at kayang pumatay at gawing alay ang kauri nila. Wala akong pakialam. Simulan na natin ang laban at tambalaman natin kung sino ang matitirang buhay. Sige, bata! Gusto ko ang katapagan mo, ha? Pero mamamatay ka rin. Kaya sayang ka! Inihanda ko ang sarili ko sa pagsugod nila. Marahil, hindi nila alam na hindi ko sila nakikita, pero hindi ko na ipinaalam pa sa kanila. Napakayom ako ng palad ko dahil sa magkahalong emosyon na nararamdaman ko noon. Ramdam kong papalapit na sila sa akin, kaya sinubukan kong sugurin sila. Bumalik ang paningin ko. Dahil doon, nagawa kong iwasan ang pagsugod nila. Pinuntirya ko naman noon ang aswang na si Frances. At sa kabutihang palad, nagawa ko siyang mahuli. Nagpumiglas siya sa akin, pero hindi ko siya hinayaang makawala pa. Napahiyaw na lang ito nang magawa kong ibaon sa leeg niya ang mahaba kong mga kuko. Hindi ko na siya tinigilan pa hanggang sa naramdaman kong tila nangihila na siya. Ha! Hindi ko akalaing ganun ka lang pala kadaling patayin, Frances! Akala ko pa naman, malakas kang hayop ka! Hayop ka! Katapusan mo na! Hindi mo pwedeng gawin mo! Kaya nang ginawa mo kina Nani at Lola, papaliin ko ang leg mo walang hiyaga! Hayop ka, mata ka! Pinatay mo si Frances! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Kayong tatlo! Sagurin siya! Walang mabubuhay sa inyong lahat. Mamamatay ka ulit na barasawan ka. At sa pagkakataong ito, hindi ka na mabubuhay pa kahit kailan. Alamin natin kung sino ang ibabaw sa ukay. Ang mutya ng sinag na araw ang nakapatay sa akin ng una. Ito lang din ang makakapatay sa akin. Dahil sa akin ito, hindi mo ako magagawa patayin. Maganda ka dahil tudukotin ko ang puso mo. Kakainin kita kapag nahuli ka na! Kuya, mag-ingat ka, ha? Sige, ito na ang magiging katapusan ng lahi ninyo! Matapos kong sabihin iyon, sinugod ko ang tatlong aswang. Mabilis ko naman silang napabagsak, kaya hinarap ko kaagad
ang pinuno nila. Hindi ko siya tinigilan sa pag-atake at nang makita kong suot niya ang mutya, pinuntirya ko iyon. Hindi niya inasahan na iyon ang kukunin ko, kaya hindi niya nagawang protektahan ito. Nang makuha ko ang mutya, nagalit ang barasawan. Sinugod ako nito, pero hindi ako nagpatinag. Lumiwanag naman ang mutyang hawak ko, kaya ginamit ko iyon para masilaw ang nilalang. Nang mapapikit siya ng kanyang mga mata, hindi na ako nagdalawang isip na sugurin siya. Sinakal ko siya gamit ang mga braso ko at ibinaon ang mahaba kong kuko sa kanyang dibdib. Pinasok ko rin doon ang mutya, kaya napahiyaw siya ng malakas. Ang mutya lang pala ang nagbibigay sa'yo ng lakas at ito rin ang magiging dahilan para manghina ka. Namnamin mo kung paano ka pahihirapan ng mutyang sinasabi mo. Kung iyon ay iniisip pa, nagkakamali ka. Mas malakas pa rin ako sa'yo. Tignan natin kapag ito na ang ginawa ko sa'yo. Ay! Hindi mo pwedeng kukunin ang puso ko. Humanda ka sa akin dahil ibabalik mo kitang hayop ka. Hindi! Walang iyan ako! Katapusan mo na! Ikaw ang mamamatay sa ating dalawa! Akmang ibabaon niya sa leeg ko ang mahaba niyang kuko. Pero bago pa man niya magawa ang bagay na iyon, nagulat ako nang napahiyaw siya ng malakas. Nakita ko naman si Tomas na nasa likuran nito at tinaga ang aswang. Dahil nakaibabaw sa akin ang nilalang, hindi na ako nag-akse ng oras at ibinaon ko sa leeg niya ang aking kuko. Napahiyaw ito, pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon para mabuhay pa. Patunay lang ito na hindi lahat ng malalakas sa aswang ay kayang talunin na maihina ang uri ng nilalang. Pabalik kayo sa ukay kung saan ka nagmula at kailanman. Hindi ka na mabubuhay pa. Tomas! Ianda mo ang itak na puputol sa ulo ng ayong tao. Oo po, Kuya Antonio. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako dapat ang papatay sa inyo. Kasabay ng pagtukod ko sa puso mo, ang paghiwalay ng ulo mo sa katawan mong ayop ka. Tomas! Kayo na! Putulin mo na ang ulo ng aswang na yan! Tatapusan mo na! Sa wakas, tapos na silang lahat, Tomas. Dahil nagawa na naming patayin ang lahat ng mga aswang, unti-unti naman akong bumalik sa pagiging normal. Ramdam ko ang sobrang panghihina noon. Hinayaan namin ang katawan ng mga aswang doon at umalis kami sa lugar na iyon. Umuwi kami sa bahay namin, dala ang mutya na galing sa sinag ng araw. Ginamot namin ang mga sarili namin at nagpahinga. Nararamdaman ko ang buong hapdi ng sugat sa katawan ko, pero tiniis ko iyon. Alam kong wala nang manggagambala na mga aswang sa mga tao at naipaghiganti na namin sina nanay at lola. Kinaumagahan, nang magising ako, tulad pa rin ng dati na hindi ako nakakakita. Grabe. Hindi talaga nawala ang pagiging bulag mo tuwing may araw, kuya. Hayaan mo na yun, Tomas. Yung mahalaga naman nakakakita rin ako tuwing gabi. Alam na rin nating dahil ito sa mutsyang nasa akin Kaya hindi na ako magagambala pa. Ano na pong balak mo, kuya? Aalis na tayo sa baryong ito, Tomas. Maghanap tayo ng nayon na walang nakakakilala sa atin at magsisimula ng panibagong buhay. Paano po ang mutsyang yan? Naisip ko ring nagiging lunong mutsyang to kapag natatamaan ng araw posible kayang mawala ito kapag pinaarawan ko ng gusto. Hindi ko rin alam, kuya. Subukan mo kaya? Baka sakaling kapag nawala ang mutsyang yan, bumalik na rin sa dati ang paningin mo. Tsaka hindi ka na rin mababahalang maging halimaw ka ulit. Mukhang tama ka, Tomas. Wala namang mawawala kung susubukan ko, di ba? Hinayaan kong masinaga ng araw ang mutsyang hawak ko. Tama nga kami, dahil naging luno ito. Sa katagalan nga noon, natunaw ang dasabing mutya. Napabuntong hininga na lang ako
at napapikit. Pagkamulat ko ng mga mata ko, nakaramdam ako ng tuwa dahil sa hindi ko inaasahan. Muli akong nakakita. Dahil sa mga nangyari sa amin sa baryong iyon, minabuti namin ni Tomas na lisanin ito. Naging normal ulit ang lahat sa buhay namin. Hindi na wala ang pangungulila namin kina lola at nanay. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos ang buhay namin ni Tomas. Wala nang kakaibang nangyayari sa akin simula nang nawala sa akin ang mutya. Unti-unti naming ibinaon sa limot ang mga naging karanasan namin. Kahit na ganoon, hindi maipagkakailang naging malaking hamon sa akin ang pangyayaring iyon. Lalo na at minsan akong naging isang binatang bulag na may tangan ng mutsyang galing sa sinag ng araw.